Matapos makakain ay sinabi ni Magnus na dalhin iyong ice chest sa may cottage na malapit sa dagat at doon sila magiinom. Mabuti at nakisama ang panahon dahil naging sobrang makulimlim at malamig ang hangin. Pero hindi naman naging maalon ang dagat, kaya magandang pagtambayan sa tabing dagat habang nag-iinuman. Mags, si Maris ba? Iiwanan na lang natin mag-isa sa unit? Oo, nakikita naman natin mula sa cottage ang pintuan ng unit natin. Kailangan niya rin mapag-isa. Kagaya ko, marami din siyang dahilan para magluksa. Namatayan siya ng mga anak-anakan. Wika pa ni Magnus at naglakad na patungo sa tabing dagat. Pasado 4:00 na ng hapon ay naroon pa rin sila. Tahimik lang na nakamasid sa dalampasigan nang magpaalam si Magnus na may bibili lang saglit sa tindahan na nasa loob lang din noong resort. Pagkabalik noon ay dala na ang isang long neck na inuming hard at sinimulan ng tunggain. Uy, Mags, hinay-hinay lang. Hard na yung tinitira mo eh. Wika pa ni Tomby. Sumagot naman si Magnus. Pasensya na mga tol. Naghahanap lang ako ng bagay na magpapamanhid sa akin. Pakiramdam ko kasi masakit pa ito sa breakup eh. Isipin nyo na lang, isa akong empleyado ng bangko. Maayos ang buhay natin sa Tondo, di ba? Pumapasok ako sa trabaho. Tapos sa hapon, tatambay sa labas. Magbibilyar, magiinuman, at mambababae kapag may pagkakataon. Dahil sa lintik na medalyon na yan, binitawan ko lahat ng iyon. Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ko, pati na rin ang mga buhay nyo. Naging tagapagtanggol tayo ng mga inosenteng tao at lumalaban sa mga aswang at kung ano-anong masasamang nilalang. Iyon na ang buhay natin o buhay ko sa mahabang panahon. Tapos ngayon, biglang mawawala sa akin? E di ano na ako ngayon? Hindi lahat ng aswang ay madadala sa estratehiya at talino sa manumanong pakikipaglaban. May iba na mas matataas ang antas na nangangailangan talaga ng espesyal na kapangyarihan para maipanalo ang laban. E paano natin iyon gagawin? Tsaka, hindi ako komportable na dalhin kayo sa laban na wala akong kapangyarihan. Paano ko kayo ipagtatanggol? Mahabang litaniya pa ni Magnus habang nakatingin sa malayo at nanggigilid ang luha. Tahimik lang na nakikinig ang tatlo sa mga pinagsasabi ni Magnus dahil maging sila ay alam na hindi lang basta nagdadrama si Magnus kundi may tamang basihan ang mga pinagsasabi nito. Imbis na pigilan si Magnus sa kanyang pagtungga noong hawak na long neck, ay inagaw iyon ni Mang Ambo at naglagay ng puno sa kanyang baso. Ganon din sina Tomby at Pandoy bago muling ibinalik kay Magnus ang bote ng long neck. Tila napuno sila ng kalungkutan habang nakatanaw sa unti-unting dumidilim na kalangitan. Mags, may naisip ka na bang solusyon kahit pansamantala lang? Para naman kahit papaano ay hindi tayo maging sobrang tagilid sa laban kapag umakyat tayo sa ibisan. Sumagot naman si Magnus. Oo, Mang Ambo, may pinag-iisipan na akong paraan kahit medyo nakakahiya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mags? Ganito kasi Mang Ambo. Matagal na tayong magkakasama sa napakaraming mga misyon. Alam natin ang maaari nating kahinatnan kung basta tayo susugod sa pugad ng panganib kung wala tayong nakahandang matibay na pangdepensa o panlaban. At maliban sa kapangyarihan na mula sa mga mahika, ay may bagay pang pwede nating iharap sa mga kalaban. Iyon ay ang siyensya. Kung natatandaan nyo pa ang mga nagilabanan sa San Agustin, hindi naman purong kapangyarihan ang gamit doon. Kombinasyon iyon ng mahika, siyensya, teknolohiya at estratehiya. Kaya sa lakad natin papuntang Ibisan, ay naisip kong humingi muna ng tulong kay Rafael. Siya lang ang kilala ko na nagde-develop ng kung ano-anong equipment panlaban sa mga aswang.
Tapos habang hinihintay natin ang sagot niya, ay simulan na muna natin gumawa noong bala natin na kaya pumatay ng mga aswang. Meron pa naman ako dyan ng mga chemical para doon. Maganda yung naisip mo, Mags. Kahit papaano ay hindi tayo parang batang aakyat at haharap sa mga kalaban na naghihintay sa atin sa taas. Tumango naman sina Tomby at Pandoy. Ayos nga yan, Mags. Nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko dahil sa plano mo. Alam mo, Mags, kahit gaano pa kadelikado ang pag-akyat, ay wala naman tayong pagpipilian. Hindi naman natin maaaring pabayaan na umakyat si Maris ng mag-isa. Hindi rin natin yan mapipigilan na umakyat. Tsaka ikaw rin. Nasa ibisan talaga ang sagot sa pagkawala ng kapangyarihan mo. Tumango lang si Magnus sa naging mga tugon ni Tomby at Pandoy. Matapos maubos ang laman ng baso na hard na inumin, ay tumayo na si Mang Ambo. Tara na, itigil na natin ang pagdadrama. Hindi pwedeng wala tayong ginagawa habang nakatambay rito. May nabalitaan akong kaso ng mga patayan sa lugar na ito. Mag-iimbestiga tayo bukas. Pero ngayon, enjoy na muna natin ang pagkakataon na nasa harap tayo ng napakagandang beach. Maligo na tayo, tara na. Wika pa ni Mang Ambo at nagtungo na sa dagat at lumangoy. Tinapik naman ni Pandoy si Magnus. Tama si Mang Ambo, Mags. Tara, ligo na lang muna tayo. Tumango lang si Magnus at magkakasabay na silang tatlo na nagpunta sa dagat at doon muna nagbabad. Samantala, sa kabilang banda, sa mismong araw kung kailan dumating sila Magnus at ang grupo niya sa resort, ay may isang dalagang mahinihin, mabait at merong hindi matatawarang ganda ang kasalukuyang naglilipat papunta sa kanyang boarding house na titirhan. Ito ay si Emily. Nagdesisyon si Emily na tumira sa isang boarding house kalapit ng kolehiyong kanyang papasukan kaysa bumiyahe araw-araw mula sa kanilang bahay. Sa katunayan, hindi naman kalayuan ang bahay nila sa paaralan. Isang sakay lang naman ang jeep. Iyon nga lang, nanggagaling pa sa bayan ang jeep na dadaan sa eskwelahan. Kaya kapag dadaan sa kaling malapit sa bahay nila Emily, ay puno na ito. Lalo na kapag umaga at bago magtanghali, dahil iyon ang masasabing rush hour ng lugar. Isa pa sa kanyang dahilan ay ang maging independent mula sa kanyang mga magulang. Gusto niyang ipakita sa mga ito na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa, maglaban ng sariling damit at mag-asikaso ng sarili. Ang ama ni Emily ay isang pastor, pero lingid sa kaalaman ng kanyang ina na may ibang kinahuhumalingang babae ang kanyang ama at hindi pa ito nalalayo sa edad niya. Kaya may lihim siyang galit sa kanyang ama. Ayaw niya namang isumbong sa kanyang ina dahil ayaw niyang magkagulo ang kanilang pamilya, lalo na at may iniingatang reputasyon ang kanyang ama bilang mabait at matulungin na pastor na ginagalang ng mga tao sa kanilang barangay. Matapos mag-ayos ng mga gamit ang dalaga, ay nahiga siya sa kanyang silid. Wala pa naman ang kanyang ka-roommate dahil ilang araw pa bago ang pagsisimula ng pasukan. Pasado 4:00 ng hapon ay nagising si Emily dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Noong tignan kung sino ang nag-text, nagulat siya dahil may 3 missed calls na pala. Kaya binasa niya na lang ang mensahe. Inaaya pala siyang mag-date ng kanyang long-time boyfriend na si Marcus. 3 taon na silang magkasintahan nito pero wala pang nagaganap sa kanila. Ultimo maghawak ng kamay kapag nasa kalsada ay hindi nila magawa dahil masyadong mahigpit sa kanya ang kanyang ama. Kaya ngayong sa isang boarding house na siya nakatira ay malaya na silang gawin ang mga nais nila, lalo na ang mamasyal na hindi na nangangailangan ng chaperon. Agad naman siyang nag-reply at sinabing, "Sige babe, sunduin mo ako ng 6 PM dito sa boarding house.
Tapos kumain muna tayo bago mamasyal. Hindi pa kasi ako nakapamili ng pagkain. Kaya wala pa akong lulutuin dito. See you later, be. Sagot naman ng boyfriend niya si Marcus na tuwang-tuwa dahil naisip niyang sa wakas masusulod niya na ang kanyang kasintahan at nagbabakasakaling makapuntos sa gabing iyon. Kinagabihan nga noon, sinundo ni Marcus si Emily gamit ang sasakyan nito na pinaglumaan ng ama. Kahit luma na ay maganda pa rin naman dahil maalaga ang ama nito sa sasakyan at may regular din iyon na check-up. Pagkasundo sa kanya ay agad silang dumiretso sa isang kainan. Pangkaraniwang restaurant lang iyon na nag-o-offer ng mga Filipino foods o iyong mga lutong bahay. Pwedeng magpaluto ng espesyal pero pwede ring umorder na agad sa mga nakadisplay na lutong ulam. Masaya silang kumain at pinag-uusapan na iyon ang unang pagdidate nila na wala silang ibang kasama. Sabi naman ni Emily na mukhang mapapadalas pa iyon dahil sa boarding house na nga siya nakatira at wala na ang kanyang ama para magbantay sa kanya. Matapos makakain ay dinala siya ni Marcus sa ilalim ng tulay kung saan malapit sa dalampasigan. Malawak ang bahaging iyon, wala ring malapit na bahay at madilim, kaya meron talaga silang privacy. Habang nasa loob ng sasakyan ay nakatanaw lang sila sa mga ilaw na makikita sa laot habang mahinang tumutugtog ang love song sa car stereo. Dumikit si Marcus sa kasintahan habang unti-unting gumagapang ang kamay. Napasabi naman si Emily ng, "Oh, be, ano yan?" "Ay, sinisimulan ko lang kabisaduhin ang nasasakupan ko. Sa tagal kasi natin magkasintahan, ay hindi ko malang napasyalan ang mga bahaging meron ka." Natawa naman si Emily at ito na ang naunang lumapit sa labi ng kasintahan upang iparamdam ang kanyang paglalambing. Patuloy nila iyong ginagawa habang patuloy ring umiinit ang temperatura nila. Nadarang na nga sila at nagpasyang gawin ang bagay na matagal na nilang inaasam. Kaya nagmadali na silang mag-alis ng mga dapat alisin. Nang makarinig sila ng masakit sa tenga na tunog, iyong tunog ng bakal na iginuguhit din sa bakal. Nakakangilo ang tunog na iyon, kaya nagulat sila at napahiwalay sa isa't isa. "Be, ano yun?" tanong pa ni Emily. "Hindi ko alam, pero mukhang ang kotse ko ang pinagtitripan ng mga loko ah." Wika pa ni Marcus sabay labas ng sasakyan. "Marcus, huwag mo kong iiwan dito!" Sigaw pa ni Emily, pero hindi na nagpapigil pa ang binata. Ang huling narinig ni Emily ay ang sigaw ni Marcus na animoy tinangay papunta sa malayo. Inilingalinga niya ang paningin sa paligid pero wala siyang makita dahil madilim talaga sa kinaroroonan ng sasakyan. Lalo at naroon sila sa may bahagi na malapit sa ilalim ng tulay. Nakakamahigit 2 minuto na nagtatawag si Emily sa loob ng sasakyan pero hindi na muli pang bumalik si Marcus. Kaya nangapa siya sa compartment sa harapan niya at naghanap ng lighter o kung anong pwedeng pang ilaw. Sa kabutihang palad ay may nakita siyang flashlight, kaya agad niya yung kinuha at lumabas ng sasakyan. Inilawan niya ang paligid pero hindi niya makita si Marcus. Naikot niya na ang sasakyan at inilawan ang paligid nito pero wala talaga ang lalaki. Habang nakatayo sa may tabi ng sasakyan, ay may narinig siyang mahinang angil mula sa malayo, kaya napaatras siya at natumba hanggang sa hindi sinasadyang maitutok ang flashlight paitaas. Doon niya nakita si Marcus na nakabitin patiwari at may butas ang dibdib nito na animoy dinukot ang puso. Doon na napatili si Emily ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa buong lugar at nag-echo pa sa kabundukan. Iyon ang palahaw na narinig ni Mang Ambo
Matapos niyang maipark ang sasakyan, noong gabing dumating sila sa resort. Nagtatakbo ang dalagang si Emily papabalik sa main highway at pagkarating niya roon ay doon siya humingi ng tulong. Sa kabutihang palad naman ay nadaanan siya ng barangay patrol, kaya sinamahan siya agad kung saan nakaparada ang sasakyan. Samantala, balikan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon nila Magnus. Noong makalubog na ang araw at ganap na ang dilim sa paligid, ay nagdesisyon na ang grupo ng mga lasing ay ang grupo nila Magnus na umahon na upang makapagpahinga. Pagkabalik nila sa unit ay naabutan nila si Maris na nagkakape habang kumakain ng tinapay. "Uy, Maris, kumusta na ang pakiramdam mo?" Tanong pa ni Magnus. "Ayos na ako. Medyo mahina nga lang ang pakiramdam ko sa katawan ko. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ay manunumbalik rin agad ang lakas ko." "Oo, ayos yan. Magpahinga ka lang hanggat sa kailangan mo." Tumayo na si Maris at sinabing doon na muna siya sa unit niya dahil maliligo sila Magnus at magbibihis. Siguradong matutulog ang mga iyon pagkatapos makaligo dahil mga lasing. Maris, saglit lang. Ano, sasamahan pa ba kita sa kwarto mo na matulog?" Tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, "Hindi na. Mukhang wala nang kakaibang mangyayari. Tsaka, ayokong makatabi ka ng lasing. Baka kung saan pa tayo mauwiin yan eh." Wika pa ni Maris at bahagyang umiti kay Magnus bago tumalikod. Sina Tomby at Pandoy naman ay nakasalampak sa sahig at tulala dahil umiikot daw ang kwarto. "Tol, ang lupit ng trip natin. Matapos tayong uminom ng beer maghapon, tapos nag-washing ng hard." Sabi naman ni Magnus. "Bakit? Sino bang nagsabi sa inyong uminom kayo ng hard? Hindi ko nga kayo inalok, di ba? Kusa lang naman kayong tumagay." Nagsalita rin naman si Pandoy. "Teka lang, Mags. Bakit parang umaalon-alon niyang tiyan mo?" "Huwag kayong magulo. Nasusuka ako." Bleh! Duwal pa ni Magnus, sabay takbo papalabas ng silid at doon nagsuka. "Naku, naloko na." Wika pa ni Tomby. "Mga ambo, bilisan mo dyan. Nasusuka na rin ako." Wika pa ni Pandoy, pero walang sumasagot. Kaya tumayo na siya at pinihit ang siradura ng banyo. Nakita niyang naroon si Mang Ambo, nakaupo habang nakatutok ang shower na nakaon at tulog ito. "Lintik naman Mang Ambo oh. Kaya naman pala kalahating oras ka na nandito dahil natulog ka." Wika pa ni Pandoy. "Tomby, tulungan mo ako dito. Ilabas natin si Mang Ambo. Paano tayo makakaligo?" Pinagtulungan na nga nila ang matanda. Matapos nilang lahat makaligo ay diretsong nahiga kahit basa pa ang mga buhok. Samantala si Magnus ay naroon naman sa gilid na bahagi ng unit nila. Nakayuko pa rin pero mukhang nakatulog na. Matapos magkape ni Maris ay naisipan niyang lumabas muna ng unit para magpahangin at mag-relax. Naisip niyang maglakad papunta sa may cottage at doon tumambay. Nang mapalingon siya sa kanyang kanang direksyon, nakita niyang naroon sa gilid ng unit si Magnus na nakapasubso. "Hala, anong nangyari doon?" Wika niya pa sa sarili at dali-dalig tumakbo upang tignan kung anong nangyari kay Magnus. Nakita niyang nagkalat sa harapan nito ang suka. "Naku, iinom-inom kasi ng marami. Hindi naman pala kaya." Kahit medyo nanghihina ay pilit niyang binubuhat si Magnus para sana dalhin sa kwarto at doon na lang paliguan. Pero hindi niya talaga ito kaya muli niyang binitawan at nagpunta sa reception. Malayo pa lang siya ay malawak na ang ngiti ng isang lalaking attendant na naroon. "Ano po yun, ma'am?" Pwede bang makisuyo? Ang kuya ko kasi nalasing.
Naroon nakasubsob sa labas ng unit nila. Pakibuhat naman ako. Ipasok mo sa unit ko. Doon ko na lang papaliguan. Ah, ganun po ba, ma'am? Oo, sana eh. Okay po, ma'am. No problem. Sanay kami sa mga ganyan rito. Wala rin namang problema kahit manatili sa labas dahil safe naman dito. Basta, hindi lang maghahanap ng trouble. Sinamahan na nga si Maris ng lalaking attendant at inalalayan noon si Magnus na madala sa banyo sa unit ni Maris. Inabutan iyon ni Maris ng 100 na tip para sa pagtulong sa kanya. Tinimpla muna ni Maris ang temperatura ng tubig sa maligamgam para mawala ang lasing ni Magnus. Tapos doon iyon itinutok sa ulo. Si Magnus naman ay nagsasalita ng hindi maintindihan dahil tila nginunguya ang bawat kataga ng mga sinasabi. Hinayaan na muna iyon ni Maris at nagtungo sa kabilang unit upang ikuha ng mapagbibihisang damit si Magnus. Nakita niyang walang malay ang tatlo sa sobrang lalim ng tulog gawa ng kalasingan. Napailing-iling na lang siya dahil sa tagal ng panahon na nakasama niya ang mga iyon. Iyon pa lang din ang unang pagkakataon na makita niyang nalasing ng ganoon katindi ang grupo. Matapos niyang makakuha ng short at t-shirt ni Magnus, ay bumalik na siya sa kanyang unit at sinimulang paliguan si Magnus. Hindi naman masasabing walang malay si Magnus dahil nagagawa niya naman iyong patayuin nang hindi binubuhat, inaalalayan lang. Matapos niyang paliguan, ay bigla niyang naisip na paano niya bibihisan ang binata nang hindi niya makikita ang itinatago nito. Balak niyang wag nilang hubaran ng pang-ibaba, kaso baka naman lamigin at magkasakit. Kaya kumuha na lang siya ng malapad na panyo at nagpiring ng mata habang binibihisan si Magnus. Noon niya lang din naalala na nakalimutan niya itong ikuha ng brief. Ah, bahala na nga. Wika pa ni Maris sa kanyang isipan. Matapos mabihisan si Magnus, ay doon niya na pinahiga sa kanyang kama. Saka rin siya nahiga sa tabi nito. Tila naubos ang lakas niya sa pagpapaligo sa binata at sa pag-aalalay rito. Tanging dim light lang ang nakasindi sa kwarto ni Maris. Naroon lang din siya nagpapahinga at nakikinig ng mahinang love song habang nakatingin lang sa kisame nang bigla siyang yakapin ni Magnus. Mabigat ang pagkakadagan ng mga hita nito kaya hindi niya maitulak papabalik. Alam niyang tulog naman si Magnus kasi humihilik na iyon bago siya yakapin. Nang magsalita si Magnus habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Maris, kailan ba kita muling makakasama? Napasabi na lang si Maris. Tulog nga ito at nananaginip. Dahil bakit ako hinahanap? Ilang araw na kami magkasama. Nang biglang dumikit ang mga labi ni Magnus sa labi niya at marahan iyong gumalaw. Nagulat siya sa nangyari at gusto niyang itulak si Magnus papalayo sa kanya. Pero sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam, ayaw niyang alisin ang pagkakadikit ng labi nila ni Magnus. Ayaw niyang aminin sa sarili na matagal niya na iyong pinapangarap na maranasan na natupad na nga sa hindi inaasahang pagkakataon. At kung sakaling magising si Magnus sa kinabukasan, ay siguradong hindi nito maaalala na nangyari iyon dahil sa lasing lang ito at nananaginip. Makalipas ang ilang saglit ng kanilang mainit na halik, ay naramdaman ni Maris na kusa ring umatras si Magnus. Tapos narinig niya itong muling bumulong. Salamat Maris at patawarin mo ako. Hindi tuloy maintindihan ni Maris kung anong inihihingi ng patawad ni Magnus. At sigurado rin naman siya na tulog ito dahil nagpatuloy na sa paghilik matapos ng kanilang marahang halik. Kinabukasan, nagising si Maris sa katok sa kanyang pinto. Dali-dali siyang bumangon. Nakita niyang si Mang Ambu iyon. Maris,
Nariyan ba si Magnus? Lumabas lang daw yun kagabi para sumuka, pero hindi na nakabalik. Nakatulog na rin kami kaya hindi na namin siya naasikaso. Sabi naman ni Maris. Opo Mang Ambo, narito siya. Nakita ko kagabi nakahandusay sa suka niya doon sa gilid ng unit. Kaya nagbayad ako ng buoy na magbubuhat sa kanya papasok sa banyo ko. Dito ko na pinaliguan. Ah, okay. Nagulat lang kasi kami noong pagkagising na hindi namin makita si Magnus. Sige Maris, siya nga pala, punta ka na lang dito sa kwarto maya-maya. Mag-o-order na lang din ako ng almusal natin. Gisingin mo na rin si Magnus. Opo Mang Ambo. Sagot pa ng dalaga at muli nang isinarado ang pinto. Pagkahiga niya ay tumagilid siya habang nakatingin kay Magnus. Nang dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Maris, bakit ka nandito sa higaan ko? Naligaw kay hata? Tanong pa ni Magnus. Sumagot naman si Maris nang nakangiti. Sigurado ka? Ako ang naliligaw at hindi ikaw? Napatingin sa paligid niya si Magnus. Teka, bakit ako nandito sa kwarto mo? Hay, sus, iinom-inom. Sobra naman sa kayang dalhin. Wala kang malay na nakahandusay sa suka mo kagabi. Nagbayad pa nga ako ng buoy para buhatin ka lang papunta sa banyo ko. Napatingin si Magnus sa suot niya. Ibig bang sabihin, ang buoy rin ang nagpaligo at nagbihis sa akin? Hindi. Ako gumawa lahat noon. Ha? Di nakita mo na ang kaingat-ingatan kong kayamanan? Wika pa ni Magnus sabay bangon. Sumagot naman si Maris na tumatawa. Sus, kunyari ka pa eh. Kung kani-kanino mo na nga yata pinakita yan eh. Pagkabangon ni Magnus ay saglit itong nahilo. Aray, ang sakit ng ulo ko. Wika pa ni Magnus at dahan-dahan ang naglakad papalabas ng pintuan ng unit ni Maris. Maris, sumunod ka na ha, na makapag-almusal na tayo. Kailangan ko na talaga ng kape. Yung pintuan mo, ilak mo kapag lalabas ka na. Hindi na hinintay pa ni Magnus ang sagot ni Maris at nagpatuloy na sa paglalakad papabalik sa unit nila. Habang papalapit siya ay nakatingin naman sa kanya ang tatlo habang malawak ang ngiti. Hoy, bakit kayo natatawa? Hindi nyo ba alam ang pakiramdam ng may malalang hangover? Sabi naman ni Tomby. Hindi yun Mags eh. Hindi lang namin alam ang pakiramdam na naglalakad na manipis na short ang suot at walang brief. Napatingin si Magnus sa kanyang ibaba at napansin niyang wala nga siyang panloob. Dali-dali na itong naglakad papasok ng unit nila at nagsuot saka nagpalit ng pantalon. Pagkalabas niya ng banyo ay agad siyang inabutan ni Pandoy ng kape. Mags sigurado akong kanina mo pa gustong magkape. Uy, salamat. Tama ka talaga. Gustong-gusto ko na magkape. Sakit ng ulo ko. Ilang saglit pa ay nakita nilang lumabas na rin ang unit niya si Maris at naglalakad papalapit sa kanila. Maris, magkape ka muna. Sige, salamat. Sagot pa ni Maris tapos si Pandoy na muli ang tumayo upang ipagtimpla ang dalaga ng kape. Mang Ambo, nagugutom na ako. Follow up mo naman yung pagkain natin. Wika pa ni Tomby. Di halika na, samahan mo ako. Tayo na ang sumundo. Wika pa ni Mang Ambo sabay tayo. Sumunod na rin agad si Tomby. Pagkarating sa may reception ay sinabing mga 5 minutes na lang daw. Nailuto na iyon at inihahanda na lang pati na ang mga plato. Kaya nagpasya silang maupo na muna sa may sofa sa reception area. Nang magkaroon ng flash report ang local radio station ng lugar at muling binanggit ang nangyari sa lalaking nakita na wala ng puso at nakabiti na patiwarik sa tulay. Noong may dumaan na receptionist ay tinanong iyon ni Mang Ambo. Miss, saan yung barangay Kilam? Dito yun boss, nasa barangay Kilam kayo.
Saan naman banda yung tulay na pinangyarihan niyang sinasabing krimen? Doon lang po yun sa unahan, bago makarating na sementeryo. Doon sa may tulay. Yung dalagang nakaligtas, taga saan daw yun? Doon po sa isang boarding house, malapit sa may kolehiyo. Miss, kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo pumatay sa lalaki? Tanong pa ni Mang Ambo sa babae. Sir, atin-atin lang ito ha. Magagalit kasi ang may-ari kapag nagbigay kami ng komento sa mga ganoong bagay. Pero sa tingin namin sir, aswang ang may gawa. Yun pa lang naman ang unang pangyayari na ganoon ang kinahinatnan ng biktima. Sige sir, mauna na ako. May mga CCTV eh. Baka sabihin nakikipagchismisan lang ako sa mga guest. Oo, sige, salamat. Uwi ka pa ni Mang Ambo. Mang Ambo, bakit parang napaka-interesado mo sa kasong yun? Tanong pa ni Tomby. Kasi noong nakaraang gabi ay nakarinig ako ng palahaw ng isang babae. Pero hindi ko matukoy kung saan galing o saan banda. Kasi parang echo lang yung tunog eh. Mukhang yun na nga ang nangyari. Siguro habang narito tayo ay imbestigahan na rin natin para may magawa tayo. Di sige, sabihin natin kay Magnus para yun ang lakarin natin mamayang hapon. Oo, tama ka. Pagsang-ayon naman ni Mang Ambo. Ilang saglit pa ay lumabas na ang dalawang kitchen assistant. Dala ang pagkaing in-order nila. Sabi naman ni Mang Ambo, yan na ba ang para sa Unit 9? Opo, sir. Sige na, kami na ang magdadala niyan. Sige po. At ibinigay na nga sa kanila ang mga pagkain. Pagkarating nila sa unit, ay agad nang sinimulan ang pagkain ng almusal. Mags, naalala mo yung sinabi ko sa iyo nung nakaraang gabi? Yung tili ng isang babae? Nasa balita na yun ngayon. Kasama daw noon ang boyfriend. Tapos dinukot ang puso at binitin pati warik. Ano sa tingin mo? Di imbestigahan natin mamayang hapon. Matutulog lang muna ako uli pagkatapos ating kumain. Tapos puntahan nating apat at tanungin ang dalaga kung ano ang nakita o naramdaman niya sa lugar na iyon. At kung may kaaway ba ang boyfriend niya na maaaring may gawa noon. Sige, ayos yan. At least may magawa tayong matino sa lugar na ito, maliban sa maglasing. Uwi ka pang muli ni Mang Ambo. Matapos makapag-almusal ay muli silang nagsitulog dahil magiging mahaba ang hapon at gabi nila dahil sa kanilang gagawing pag-imbestiga sa lalaking maaring biktima ng isang aswang. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 124. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.